Magandang gabi po sa ating lahat. Ating pong basahin ang aklat ng mga awit, kabanatang 145, talatang 1 hanggang 3, na ganito po ang sinasabi. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking iahayag, aking pupuri, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pagpapasalamat magpakailanman. Dakila si Yahweh at karapat-dapat siya ang purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap unawain. Tayo po'y sandaling manalangin. Diyos ang mga pangyarihan sa lahat, kami po'y patuloy na nagpupuro sa iyo, Panginoon. Tinataas po namin ang iyong dakilang pangalan sa gabi nito. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na nagkasama-sama muli kami sa aming pananambahan. Salamat po, Panginoon, sa patuloy mo kaming iniingatan at ginagabayan. Salamat po, Panginoon, sa patuloy ng kagalingan ng aming mga karamdaman. Panginoon, sa gabing ito aming nilalapit sa iyo, Panginoon, ang bawat anak mo na may bahagi sa pananambahang ito. Patuloy po na inyong patnubayan at puspusin ng inyong banal na espiritu. Ang kanilang mga buhay, Panginoon, maging ang taong inyong gagamitin sa gabing ito ay upang magpahayag ng inyong banal na salita, naway maging pagpapala po sa bawat isa sa amin. Dalangin din po namin, Panginoon, ang kauwisan ng aming pananambahan at ang banal mong espiritu, Panginoon, ang siyang patuloy na pumatnubay sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, at ang lahat ng ito'y aming dalangin, pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagbabalik ng papuri at pasasalamat po sa ating dakilang Panginoon sa unang-una po sa buhay at kalakasan po na patuloy na ipinagkakaloob niya sa akin at sa buong family ko po. Hindi po kami nagkakasakit. Bagamat meron na pong mga matatanda, si nanay, si tatay, ay patuloy po na kalakasan po yung kanyang pinagkakaloob. Ganun din po, nagpapasalamat po ako sa patuloy na pag-iingat niya po sa amin, sa pagtatrabaho po ng aking family, sa pag-uwi at pagpasok po sa kanilang mga trabaho. Ganun din po, ako po ay nagpapasalamat din sa Lord sa patuloy na ginagamit niya ako sa kanyang ministry sa church. At isa rin po sa malaking blessing po na tanggap ko this year, as recently lang po ako po ay natanggap sa isang job. So ito po ay bagong trabaho na po. So nag-start po ang taon na wala po akong work. Nat-retrench po ako sa previous company ko, pero all glory to God po dahil ngayon po ay makapagsimula na po ulit ako by April po sa aking bagong work. Maraming salamat po sa Diyos po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Si Jesus ang araw tumatawag sa iyo at sa akin, sa pito ng puso mo nagmamatyan.
Hindi ka makasusuway. Lapit, lapit, ang tawag napapagal. Tumatawag si Jesus ng marahan. Siya'y iyong lapitan. Bakit paghihintayin ang maluwat? Si Jesus ang pagtawag. Bakit pagtulog ka sa kanya? Hinat na walang bukas. Lapit, lapit, ang taong napapagal. Tumatawag si Jesus ng marahan. Siya'y iyong lapitan. Si Jesus ang marahan tumatawag sa iyo at sa akin. Sa pinto ng puso ay nagmamagitan. Siya'y buksang mag-ibig. Lapit, lapit, ang taong napapagal. Tumatawag si Jesus ng marahan. Siya'y iyong lapitan. Magandang gabi po sa ating lahat. Isa pong malaking karangalan ang muling magsalita sa inyo pong harapan at isang malaking opportunity din po na binigay po sa atin ng ating Panginoon na ako po yung magsalita sa midweek service. Nais ko lang din po magpasalamat sa ating Panginoon sa patuloy na paggabay at biyaya na ibinibigay niya po sa amin. Hindi lang po sa akin, kundi po sa aming pamilya din po. All throughout the years, the Lord has been so faithful and He is also giving us the blessings that we need. Naalala ko nung mga times na kahit na nanlulumo na ako, wala na akong lakas,
ang ating Panginoon ang siyang nagbibigay ng kalakasan para papurihan ko pa rin siya at paglingkuran siya. Naranasan ko yung blessings ng ating Panginoon habang pinaglilingkuran ko ang ating Panginoon. Isa na rito yung malaking blessings na tanggap ko is nung nakagraduate po ako. I graduated college at the age of 30 years old po. So, malaking blessings po na ibinigay sa akin ng ating Panginoon yan. Dahil ako po'y nag-aaral habang full-time din pong nagwo-work. Plus, may ministries pa rin din po ako na ginagawa sa ating simbahan. So, makikita nyo po, ang dami pong nangyayari. Pero hindi po pinabayaan ng ating Panginoon ang inyong pong lingkod at patuloy niyo pong binibigyan po ng karampatang biyaya. Ganun din po, naranasan ko yung blessings na ibinibigay ng ating Panginoon nung naging diakono ako ng ating Tipas Unida Church. Binuksan niya yung maraming opportunity for me to serve, and also he poured out blessings, immeasurable blessings sa akin, ganun din sa aking pamilya. Kung makikita niyo po sa ganitong bagay na pagpapala po sa atin, nakukuha po natin itong mga ito pagpatuloy po tayong nakikipag-isa at nagdidwell sa presence ng ating Panginoon. Kaya naman po sa ating pong pag-aaral ngayong gabi, ang ating pong pamagat ngayong ating pag-aaral ngayong gabi ay blessings in His presence. So, makikita natin kung paano naging pagpapala ang ating Panginoon sa mga characters dito sa ating talatang pagtutukuyan ngayong gabi. So, ang ating pong pag-aaralan ay matatagpuan po sa 2 Samuel 6, yung buong chapter na po iyan. So, ano po ba ang nilalaman ng chapter na ito? So, umpisan po natin sino-sino po yung mga character dyan. Una po, si David, si King David. He was the second king overall ng Israel and Judah. Meron din pong character na si Uzzah and Ahio na guard, na guiding the new cart with the Ark of God on it. Saan po nangyari? Ano po yung settings ng 2 Samuel 6? Una po, the Ark of the Covenant was in Baal Judah. The location was also called Kiryat Jearim in the modern days, which is also mentioned sa 1 Samuel 7, 1-2 and 1 Chronicles 13, 5-6. At ang sumunod dito, si David brought the Ark to Jerusalem. So, iyon po yung pinaka-premise ng chapter na ito, na pagdala ng Ark of the Covenant sa mismong Jerusalem bilang kautusan ng ating Panginoon. Kung makikita po natin sa mapa, medyo kalapit bayan lamang ang Baal Judah sa Jerusalem. So, malaking caravan ang ginawa ni David para ma-transfer ang kabanantipan or Ark of the Covenant sa Jerusalem. So, ano po yung kwento po nito? Mula po sa verses 1 to 11, una, David decided to move the Ark of the Covenant from Baal Judah to Jerusalem. Ayun nga po, nasabi po natin, nag-gather po siya ng 30,000 men to collect and to transport the ark. So they put the ark on an ox-drawn cart which was driven by two men. Ito nga po sina Uzzah and Ahio. David and all the people celebrated with songs and instruments habang sila po ay naglalakbay. And as they made their way to Jerusalem, the oxen stumbled, and Uzzah put out his hand to steady the ark.
Pero ang nangyari po, God killed Uzzah because it was forbidden for anyone to touch the ark o yung kaban ng tipan. This tragedy put an end to the celebratory mood. Diba po, awitan sila habang naglalakbay. And the ark never made to Jerusalem. And it was stored in the house of Obed-Edom. And it stayed there for 3 months. And the Lord blessed his house, yung buong sambahayan ni Obed-Edom. Mula naman po sa verses 12 to 23, ang sabi po doon, after 3 months, David brought the ark from Obed-Edom's house to Jerusalem dahil alam na po nila anong dapat pong gawin para mai-transport po ang kaban ng tipan sa Jerusalem. David rejoiced and danced with all his might while wearing the linen ephod. The ark was kept in the tent David has prepared for it, and then David blessed the people and gave all of them a cake of bread, a portion of the meat, and a cake of raisins. So, after po ng ma-transfer nila ito, nag-celebrate po sila. So, kung makikita po natin, ano po yung story ano po yung makukuha na po nating lesson about this story na may kinalaman po sa tayo ay dapat mag-dwell palagi sa presensya ng ating Panginoon. Una po, so one thing to consider when evaluating the fate of Uzzah is that yung fate ni Uzzah is resulted from the disobedience that preceded him to touching the ark. Ano po yung pagsuway na ginawa po nila? Kasi po, according to God's law, the Ark of the Covenant was never supposed to be transported by a wagon or a cart. Sabi nga po sa mga talata. It was to be carried on the shoulder of the priest. Sabi po yan sa Numbers 7, 6-9. Pero, bagamat ganun po ang nangyari sa character na ito, in contrary, yung sambahayan po ni Obed-Edom experience immeasurable blessings from the Lord all throughout the months na nandun po yung Ark of the Covenant sa kanilang bahay. Ano po yung nakikita po natin dito? So, for the reflection, no amount of zeal for worship grants us license to ignore God's command. Kahit po na nagsiselebrate po tayo after all the trials, pero nakita po natin yung nandun pa rin po at nakita rin po natin yung pagsuway po natin sa ating Panginoon. Sabi po, keeping ourselves in His presence will result to following His words and commands. Kung tayo po ay nakikipag-isa at patuloy pong dinodwell po natin ang ating pong sarili sa ating Panginoon, wala pong mintis. Patuloy po tayong susunod sa kanyang mga salita. At bilang reward, His blessings will pour out on us. So nakita po natin na bagamat may pagsuway sa kanilang mga ginawa bago po ma-transport po ang kabanantipan, nakita din po natin yung dapat na karampatang ginagawa instead of pouring out all of the praises to Him. Parang nasabi po natin na yung walang humpay na papupuri sa ating Panginoon, it doesn't really covers yung pagsuway natin sa Kanya in the first place. So, ano po yung nakikita po natin? Mas masarap po talaga na manatili sa Kanya kaysa mapalo dahil sa pag-iwas sa presensya niya. Kung una pa lang po, nasunod po yung kagustuhan ng ating Panginoon kung paano dapat dalhin kung paano po dalhin ang kabanantipan,
sa tingin po natin, itatransport ng maayos yung Ark of the Covenant. Pero dahil po sa pagsuway na ito, nakita po natin yung pagpalo. Ganun din po sa ating mga buhay Kristiyano, na huwag po nating hintayin yung na magkaroon po ng kapalit, yung mga pagsuway na ginagawa po natin sa ating Panginoon. Sabi nga, nasa huli ang pagsisisi. Huwag po natin hintayin yun. Mas masarap po na manatili sa ating Panginoon at patuloy na sumunod sa presensya niya. Sa ating pong pagwawakas, ating pong ipanalangin ang patuloy na pagsunod at pakikisama sa ating Panginoon sa kanyang presensya. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa presensya sa aming buhay. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataon na hindi kami nakakasunod sa inyo. Tulungan at turuan niyo po kami mas sumunod sa inyo at lumakad kasama ang presensya mo. Ito pong samatalangin po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Sama-sama po tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Napakaligaya, walang katulad ang nadarama sa pagsamba sa inyo, Panginoon. Napakaligaya, walang katulad ang nadarama sa pagsamba sa inyo, Panginoon. Tayo po lahat. Aawit sa inyo, magpupuri sa inyo, ibibigay ang buong puso. Lubos ang biyaya, sapat ang pagpapala sa lahat na lumalapit sa inyo, Panginoon. Aawit sa inyo, magpupuri sa inyo, ibibigay ang buong puso. Aawit sa inyo, magpupuri sa inyo, ibibigay ang buong puso. Tayo po lahat. Aawit sa inyo, magpupuri sa inyo, ibibigay ang buong puso. Aawit sa inyo, magpupuri sa inyo, ibibigay ang buong puso. Ibibigay ang buong puso. Ibibigay ang buong puso. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains and the mountains in reply.
echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? What the glad song tidings be, which inspire heavenly song? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see, in whose birth the angels sing. Come adore on bended knee, Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. See him in a manger laid, Jesus, Lord of heaven and earth. Mary, Joseph, lend your aid, with us sing our Savior's birth. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
Mula sa mga taga-Efeso 6:1-3. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Ang ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang at ng tanang sanlangitan. Amen. Aming Diyos, Panginoon, kami ay patuloy na sumasamba po sa iyo at nagpapasalamat sa presensya ng iyong mga anak na patuloy na naglilingkod po sa iyo, nagbibigay ng kanilang oras, talento upang maisagawa namin, Panginoon, ang aming mga gawain katulad nito, Panginoon. Kaya marami pong salamat. Marami ding salamat sa anak mo na ginamit, Panginoon, upang maghatid ng iyong mensahe. Pagpalain mo siya, Panginoon. Ikaw ang patuloy na kumatagpo po sa Kanya sa anumang mga bagay pa o naisin pa sa buhay. Patuloy mo siyang gamitin, Panginoon. Ama, sa pagkakataong ito, pamamagitan ng pagtataas ng kamay ng iyong amang lingkod, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang bendisyon. Ang biyaya ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikipisa ng Banal na Espiritu, ang siya na mag-ingat at mag-ampon sa atin mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.